So mga sipit, ito nga pala yung mga nahuhuli namin sa aming pandadala sa palaisdaan. And by the way, ito na po yung pangalawang paglilikas natin sa ating cooler. At almost 10 agis na kami. At yung nahuhuli namin mga nasa 12 kilos na mga kasipit. All goods. So without further ado mga sipit, tara na! Sipit, kakatapos lang maglagay ng pain ni Bicol Express. Ayan, after 5 to 10 minutes mga agis na tayo ng dala dito. Alright, time check. Ang bilis ng oras, magsi-6 na, grabe. Pumunta kami kanina dito, alas 5 eh. Grabe, magsi-6 na agad. So after a few minutes mga sipit, babanatan natin yung mga nilagyan natin ng pain dito. Ayan, ito yung mga equipment natin na dala. Magagamitin natin, ito yung lalagyan ng ating Banami hipon. Ito naman yung ating flashlight. Ting 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 ting, brought you by NSS. Alright, made in Sana. Ating dala cooler na may laman na ice or yellow para ma-preserve na mga hipon maging fresh all the time. Yan, si Bicol Express ang kasama natin, no? Shout out sa lahat ng mga papadala dyan sa Bicol Express. Alright, preparation na idol. Prepare na si Bicol Express, oh. Mga boss, unang agis. Alright, ang galing ni Bicol Express, mga agis ng dala. Bilog na bilog. Let's see yung mga nadali. Meron na ba o wala pa? Testing pa lang naman yan mga kasipit. Good morning, meron? Wala pa. Laskos. Ano? Konti pa lang nakuha mga kasipit, pero not bad. All goods pa rin yan. Mga boss, unang agis. Mga boss, ayan. Pipili na ni Bicol Express. Ganyan lang ang pagkipili. Basic na basic. Ano, sa mga gusto pong bumili, no? PM is the key. Grabe, oh, gaganda ng mga size. Good size, mga kasipit. Shoutout sa 1,000 viewers. Alright, grabe, lalaki na. Good size na. Kunin mo na yung mga jacko natin dyan. Tilapia, balik mo muna. Ang bilis mamili ni paring Biko. Malisik ang kamay. O sa una lang, tapon mo muna, gsemo. Sa una lang mabilis si paring Biko. Maya maya tignan natin, ha. Nagpapakitang gilas lang. Ayun, ang bilis talaga ni paring Biko. Ang bilis ang kamay. Alright, unang agis, kalahating kilo. Not bad. Testing lang yan mga kasipit. Testing muna natin, kakalagay lang ng pain eh. Ayan, no? Alright mga idol. Ayan, no? Alright, pangalawang agis ni Bicol Express mga idol, ayan. Ano mga kasipit, babato na tindala. Alright, 1, 2, 3 and go. Alright, ang galing talaga, magaling. I-rate natin 1 to 10. 8. Pabilog. May bilog ang pitik. Ayan, pagka maraming kumakaluskos, maraming laman, maraming uli, alam pakalantog. Alright mga papa, pangapat na agis yan. Good morning. Yan, no? Grabe naman yan mga insan natin. Pag maraming kumakaluskos sa tubig, ayan na, oh. Ang bilis ng kamay talaga ni paring Bicol Express. Pinapabilib talaga ako. Yun, tumalon. Masyadong maliit. Pabalik. Pumuno. Ayun, pumuno daw. Pumuno ng bangos. Ano? Grabe naman, Bicol Express. Dito may harap para di matapon. Kabila. Ano?
Jeez! Ay, nahuli mong bangos. Uy! Matalon pa yung mga nahuli natin, oh. Oh, tatalon yun. Huli mo na. Mga idol. Tsaka mo na eh. She's a ball. Uy. Grabe, oh. Grabe naman yan, mga insan. Ganda ng hagis natin, ah. Nauli. Malit to, malit. Right, good morning, good morning. Sabi ni Idol. Ayan, may nahuhuli pang biya, oh. Galing talaga ni pare kong Bicol Express. May pabiya pa tayo, biya. Biyaya ng buhay. Ayun, lalaki, oh. Ang pang-apa na agis pa lang, mga sipit. Tama na natin nahuli agad, oh. Jeez, every agis 1 kilo. Isa't kalahati. Iba-iba, depende sa agis ng dala kung bibilog or hindi. Ano, grabe naman yan, oh. Grabe naman yan, mga insan ko. Maganda ang pitik. Paring Bicol Express. Alright. Ubos 2, 3, mga papa. Yan na naman. Woohoo! Bilog ng kaunti. Ayan na, si Bubog. Ayun, oh. Dami naman. Nagtatalo na mga idol. Tatalo na agad, oh. Good morning, good morning. Jeez, ayan na. Hanay ba o konti lang? Meron din, marami rin nahuli mga sipit dito banda. Doon sa pantay. Ano? Tutok mo sa ano para di matapon kayo po. Yan, grabe. Anong nahuli, oh. Grabe naman yan. Sira-sira na yung dala natin yan, ha. Yun. Woo! Ang bilis ng kamay ni Paring Biko. Pinapabilid talaga ako ngayon. Nga ba yan? Happy na. Happy na. Kami ito nakikuler, ha. Ayan, mga sipit, oh. Mamaya lalagay na natin sa cooler yan. Sekarang kinakabuto eh. Payo mo kinulera kalwat. Oo, sira la quality. Dapat mga sipit, kapag ka nakalahati na yung tray, lagay na agad na sa cooler para di masira yung quality, para ma-maintain natin yung freshness ng mga ipon, no? Para yung bibili talagang satisfied. Ayan, no? Sheesh, fresh na fresh, tumatalon pa, oh. Grabe naman yan. Ang bilis talaga ng kamay ni pare kong Biko. Paring Bicol Express, pinapabili mo talaga ako, ha. Ang bilis ng kamay mo ngayon, ha. Likas ko pa yung cooler na, eh. Ano ko ba yung mga tikasan? Kaya pa yung nakakapambagya. Mga sipit, unang likas, oh. Kaya 6 na agis pa lang yata tayo. Unang paglilikas. Ito na agad yung manadali natin. Sheesh. Yan, oh. Grabe, no. Alisin natin yung damo-damo. All goods. Grabe. Ang yelo alas nasa ilalim, eh. Alas natin yung ibang yelo. Yan. Yung yelo na to, 10 yan ata yung yelo na to, eh.
Estimated 5 kilo na to, 5 kilo. Unang likas. Yan. Press na press ha. Grabe naman kayo ha. Diyan muna, stay put. Balik tayo sa pangagis. 2, 3 and go. Bilogin mo. Alright, mga bilog. Mga papa, hilahin na ni pare kong Biko. Galing mandala ni pare kong Biko. Mabilis yung pitik. Yun. Ana. Yun, mabilis ang imila, mabilis ang dala, mabilis ang uli. Ayan na, dapat talaga mabilis yung gamay mo mga sip, kasi masira yung dala natin eh. Matatanggal yung mga nahuli eh. Nahulog yung isa. Oh, laki oh. Grabe naman yan. Nahulog yung isa. Dito mo banda. Cover mo, cover me. Ang mga sip ito. Cover ang diretso kayo. Nakayak ko. Yan na. Dami na huli oh. 2 kilo. Sangagis 2 kilo. Grabe naman yan mga insan ko. Alright, sa panahon ngayon hindi na masyadong nabubuhay yung sugpo, kaya mas magandang alagaan yung banami pag tag-init, summer. Madaming buhay ha. No, madaming buhay no, parang Bicol Express. Hindi sila maselan sa tubig. Kahit po kasi yung tubig ngayon eh. Sugpo, pikan yun sa tubig, kaya hindi masyadong nabubuhay. Hindi kagaya ng banami. Di maselan tubig. Ay, tubig lapok lang ha. Kahit may team, pwede. Kahit tubig lapot lang, pwede. Ayan o. Grabe naman si pare kong Biko. Ang bilis ng kamay. Mamaya yan, wala na. Mamaya wala na, lobat na. Charge lang. Jeez. Dalawang agis. Yun. Bilis ng kamay ni pare kong Bicol Express. Kung dalawa pala yung nandadala dito, all goods na all goods. Sandali lang 5 cooler no. Ito mo banda pare. Tagayin na natin yan, magdamag. Cover mo. Cover me. Patambas-ibas na yung karne. Yan ang mamawat ko. Ito na rin na tinakpanggastos ha. Tama, tagni ganyan to. Wala palang panggastos na. Ha? Isang na lamang. Ulos na kamang. Nanaratang makakulong ka rin. Nabalo na lang. Balo pa ito eh. Kaya kahit ayaw. Meron ko lang eh. May buros eh. Mamagas pangin. Papa. Mapin eh. Ayan o. Uy. Sabi laki. Ano ba ito? Kaya ito ngayon dala mo? Ayan. Masipit. Pangalawang buso. Isabol. Ang likas. Alright, isa pa, kalahating cooler na yan, sa likas pa. All goods. Parang express. Kaya bibilog. Kabahala kasi rin ang pan. Walag lang. Sa tutang pele.
Yes, to. Sa aking bagyal, lumdaglaran no. Dati yun eh. Natin pangatlong buhos, kalahating cooler na makasipit. Alright, yan po mga sipit. Ngayon po ay ginabi na po tayo sa pangagis ng dala, and hopefully aabot po kami hanggang 12 AM ng madaling araw. And ayan, ito po yung mga nahuhuli natin so far. Mas aktibo po yung mga hipon, or mas marami tayong nahuhuli sa pangagis ng lambat kaysa sa umaga, kasi this time hindi na po nila nakikita yung lambat, at the same time yung tao na nakahagis ng dala, kaya mas better na manghuli ng hipon or mag-harvest tuwing gabi. Nakita nyo naman po kanina, nag-start po kami almost mag-6 na po ng gabi, kaya after a few minutes lang dumilim na agad dito sa aming location. At so far, ayan, ito po ay isang hagis lang, almost 2 kilos siguro yan mga sipit. All goods na all goods yung panghagis natin ng dala. At the same time, yung mga hipon natin gaganda ng size, good size. At ito nag-range po ito ng around 400 to 500 pesos per kilo dito po sa aming location, which is Masantol. Pero kung pupunta ka po ng NCR, for example Bulacan, Manila, Nueva Ecija, etc., mas mataas po yung presyo nito. And yan mga sipit, if you have any question mga sipit for this part, ito po ay part 1 pa lang mga sipit. Ito po yung part 1 natin, at sa next vlog ko po ay upload din natin yung part 2 ng pangagis natin ng dala, kasi almost 1 hour po, kaya ginawa ko pong dalawa mga sipit. And thanks so much for watching, and see you on part 2. Let's go! So po mga sipit, and for today's video ay pupuntahan po natin yung mga nagpandaw ng Dragon Bobo Trap sa palaisdaan po ni Boss Joe. And just set the proper expectation mga sipit, makikibideo lang po tayo at hindi po ito sa atin. Pero ito po ay kamag-anak natin, kaya possibility na makakahingi tayo ng pang-ulam. So without further ado mga sipit, tara na, let's go! Yan po mga sipit, fast forward na tayo. Dito na agad tayo sa pantitikas or pagtatanggal po ng mga huling alimango, biya, hipon, sugpo at marami pang iba. Yan po, tinatanggal na po sa kanilang mga trap ni Paring Day, si Boss Joe at si Boss J. Ayan mga sipit, yan po yung mga nahuli natin sa unang Dragon Bobo Trap na tinikas po nila or tinanggalan po nila ng mga huli. Ganyan po yung proseso sa pagtatanggal ng mga nahuli ng trap. Binubuksan po yung pinakabulsa, tapos bubuksan, and then dahan-dahan pong papalabasin yung alimango para hindi po matanggal or masira yung quality ng crabs. Kasi po kapag natanggal po or nasira po yung sipit ng alimango, ay bababa po yung quality niyan. Kapag isa na lang yung kamay, ay bumababa po yung presyo sa market. At kapag wala namang sipit, mas lalo pong bababa yan mga kasipit. Kaya importante na kapag nagtatali tayo or nag-harvest sites palaisdaan, make sure na hindi po yan matatanggalan ng sipit para hindi po bumaba yung presyo, at the same time yung quality po ng alimango. Naman po, another top na naman po ang binuksan ni Paring Day. Paring Day sa mga gusto pong magpa Dragon Bobo dyan sa kanilang mga palaisdaan. Chat nyo lang po sa Facebook si Paring Day, Pia, Mr. Key. Grabe yung mga alimango ni Boss John, tatapaw, lilisik pa. Press na press po yan mga sipit from the pan. Yan po si Boss Joe, ang pinaka nagbabantay sa palaisdaan.
Alalaki din ng mga banami, ng mga hipon. Best po si Boss Joe ngayon kasi nabalitaan niya na maganda yung presyuhan ng mga kalakal sa Masantol, Pampanga. Dahil tuwing bear months, especially tuwing December, January, February, and March, grabe sobrang mamahal po ng mga seafoods, mga sipit. Maabot po yan ng 1,000, 2,000, until 3,000, depende po sa quality ng alimango. Pero tuwing bear months po talaga, mahal po talaga yung mga crabs. Kaya yung mga namamalisdaan dito sa aming lugar, this kind of season, talagang kumikita po sila ng maganda at malaki yung income. Kasi nagiging doble, nagiging triple po yung presyo ng alimango. So sa normal days po, nabibenta po yung alimango ng 200 pesos per peraso. Tuwing Christmas, nabibenta po yun ng 500 to 1,000 pesos. Depende po sa size at depende po sa quality. Ang reason po kaya tumataas po yung presyo ng mga seafoods tuwing paparating po yung Christmas or bear months, kasi po dumadami po yung demand pero yung supply kumukonti. Kaya yun po yung dahilan or pinaka primary reason kaya tumataas po yung presyuhan ng seafoods, kagaya po ng sili, sibuyas at bawang. Kapag ka maraming demand pero konti yung supply, doon po yung tayo na mas tumataas yung mga presyo or per kilo ng mga produkto. Ganon din po ang galawan sa palaisdaan or sa mga kalakal sa palaisdaan, kagaya po ng mga seafoods, mga sipit. That's how it is work. Ito po mga sipit. For the meantime, pakinggan po natin yung actual audio ng video ni Boss Joe. Malaw siya. Ito na yan, Boss Joe. King crab ni Boss Joe. Kung lalak man walang malaw siya. Kung malaw siya mo, kanya ang umpisa ka. Kanya ang bungad. Sa alang mga ikinin, takala gamitan na gamit. Danom eh. Masang tipin, malaw siya bayaran danin diet ba? Pati diet, bayaran dan eh. Bayaran danin diet ba? Kata malambat eh magawa ka, kahit pa na, Kasi nung gawa lang ang tito, diet din diet, makaila eh. Bayaran na nga pa, bayla gawa. Bayla mag-upisa, bayaran na nga pa. Ito nga isa lang, sangyaran niya tuloy eh. Takala rin ito na nga eh. Malot siya. Boss Joe. Tempor yan, mataba yan. Pisok yan ang popot. Siya magkalingat kita sa alam. 700 dapat. Ang OS mal eh. OS 5. Ikas ka rin ngayon eh. Hindi na lang ko napon na. Hindi na lang ko napon na. Kalbog yung patalan na ba? Liman. Sorry po mga sipit, if they are speaking in Kapampangan, I'm not sure kung naintindihan niyo po mga sipit. Sensya na po kayo. So ayan po yung mga sugpo ni Boss Joe. Grabe, lalaki ng mga sugpo at mga banami ni Boss Joe, mga biya. Grabe. Grabe talaga si Boss Joe. Malaki-laki po kasi yung palaisdaan nila. Ito OS 5. Yan po, OS 5 po mga sipit. So far, 1-2 po yata yung kilo nito per kilogram. Nakakadalawang peraso ka lang, 1,200 mga sipit. So kung maka 100 kilo ka, magkano na yon per more than 100k na po yun mga sipit. Ang 100 kilo ng OS 5 na babaeng alimango, 1,200. Pero aangat pa po yan mga sipit sa mga this coming months, especially po sa before Christmas and New Year. Grabe, sobrang taas talaga ng presyuhan ng crabs during that kind or during that season. Maabot po yan ng 2,500. Kaya yung mga mangisda po dito sa aming lugar, tiba-tiba po tuwing before Christmas and before New Year. The same time, ganun din po yung sugpo. Tumataas po yan ng at least 1,800 or 1,500 per kilo. Kaya grabe talaga mga sipit. Ako lang bakala yan. Kamu lang ang takakan niya na. Nakamura. Ano yan, Boss Joe? Bakla. Pisok ka ng popot. Pisok ka. Reject ka na. Reject ka na. Malatitang meto kasipit eh. Computer yan. Siyempre ba, Dede? Salamat mga try.
Nubya, Metang 20 kilo, 20 kilos atin. tsaka 250. Magkala to. Nandiyan eh. Dalan siguro. Na. Dalan. Siyo. Piyanan eh. Siya na kakalakal eh. Kalakala mo rin isa sa Paano ko na yung kalakal eh. Sana nga dahil ka pa kayang pumbante. Taki ko. Kaya tapos sana kaita. Pero na siguro yung taganan. Pero mag-isan mo na dapat. Managang ka mo dahil. Takala pamitakin ka niyan. Maragulitan naman eh. Kalaran bagay kay namin tulkaw. Ang bomba na yan katakalaw. Bilis yan. Puno ang salop. Ito nga tray, miss na akin diretso. Full book na yan. Pasok po, takalekwas. Full diretso muna na. Masag. Ya. Pakboy nila yung mga roller. Tulun. Para ko diretso ko. Paano yung mamatong yung mga bulan? Yan. Na? Ilan Ang lang ba? masuko idol. Payo yan. Great. Naliligo ka naman. Ubos. Maglampot ka naman na bro. Makahidlan kayo. Sinanggal ya. Makarunod yan pala ngayon. Kaya siya kaya po tayo dito. Punta lumabas siya kaya may mga. Tuk na yan. May kaya. Tok tayo. Mga idol, morning blessings. Mag-pray na ako. Ito may kang taguyan. Lumabas ka tayo dito. Kana. Ano kaya? Marap ka mo. Kinakay may. Ay, buto. Sa mga nagtatanong po mga sipit kung magkano po yung bayad sa pagpapadragon bubo sa palistahan kay paring day ay if I'm not mistaken yung minimum payment po is 1,000 to 100 or 1,500 pesos sa isang araw if I'm not mistaken mga sipit. Depende po yan kung gaano karami yung mahuli mo. Kung marami pwede naman dagdagan. Kung sakto lang pwede naman 1,500 mga sipit. Ang importante po ay kumita po yung may-ari po ng trap at the same time ay meron din po siyang pang-ulam. Kasi po every time na mag-harvest po kami dito, meron po silang bayad or salary at the same time meron din silang pang-ulam mga sipit. Dahil included po yun sa pag-harvest dito po sa aming lugar. Yun po ang nakasanayan ng mga mangingisda dito sa Masantol, Pampanga. Kapag nag-harvest, kapag nakipag-arawan ka, kapag nakipag-harvest ka, or kapag pumunta ka lang, pwede kang manghingi ng ulam. Depende po kung meron available. Minsan po kasi wala pong mga available na ulam, kagaya ng mga bangus, tilapia, at mga isda. Minsan purong sugpo lang po mga kasipit yung mga nahuli. Kaya may mga times din na walang mga naibibigay na ulam yung mga may-ari ng palaisdaan. Pero okay lang din naman yun. Siyempre, wala naman silang magagawa. Wala silang nilagay ng mga similya ng
mga isda. Kaya ganun talaga, minsan meron, minsan wala. Ganito. Abi kas daray. Sa Badwar kanya. Walang bakla. Yan po mga sipit, in this part almost done na po sila sa pagtatanggal sa mga nahuli ng trap. So in this case, I want to take advantage of this opportunity. Thanks so much po sa inyong lahat mga sipit, sa inyong suporta, sa inyong panonood, sa inyong pag-subscribe, at the same time sa inyong pag-like. Appreciate all of your efforts mga sipit. Thank you so much po sa inyong lahat mga sipit. And if you have any questions about farming or sa palaisdaan, please comment down below mga sipit, and I will do my best to provide accurate answers according to my knowledge and experience. Kung mga sipit, gumagalaw-galaw pa yung ating mga ulam galing kay Bosyo, mango, hipon at sapsap. Grabe, sobrang sarap po ito mga sipit. Manyaman, cherry! Again, thank you so much and bye-bye for now mga sipit. What's up mga kasipit? Ayan po yung mga nahuli natin. Mga banami, mga limasag, sambalde. All goods. Ito yung crabs na pang-ulam. Meron pa sa loob. Yan. Ito po yung mga total na nahuli natin ng mga crabs. What's up mga kasipit? Ayan, for today's video, tayo po ay manghuhuli again and again ng alimango sa ating palaisdaan gamit po ang ating mabisang or legendary na trap or lambat. Tawag po natin bubo trap mga kasipit. Ayan. So, yun po yung mga nahuli natin so far. May mga alimango, sugpo, panami, at alimasag. Ayan o. Ayan, sumabit pa po yung isang alimango sa lambat. Kaya ayan, matagal bago naalis. Kanya naman po yung proseso sa pagtatali ng alimango habang pinapan daw po natin ang ating legendary trap. And ayan, tatalian na po ni Parang Day. Shoutout po sa inyong lahat mga kasipit. Salamat po sa inyong panonood and enjoy watching always. And if you have any question mga kasipit regarding po sa ginagawa namin sa pang-harvest, please comment down below so that I can provide answers to your questions. By the way, just to set a proper expectation mga kasipit, so hindi ko na po nakunan ng video yung proseso ng paglalatag natin ng trap. And if you are interested kung paano po namin yung ginagawa, ay pwede nyo pong visit yung mga previous videos natin kung paano maglatag ng lambat or ng ganitong uri ng trap. And direct to the point na po agad sa pagkapandaw dahil dalawa lang po kami at medyo nahihirapan din po akong mag-video, kaya nakapag-video po ako sa almost 70% na or 80% ng pagkapandaw namin. At ayan, from ganyan po yung process ng pagkapandaw magmula sa una hanggang sa uli.
At pagka nahila na po yung pinakadulo or malapit na sa bulsa na tawag namin ng lambat, hihilain na po yun at nandun po lahat ng mga nahuli ng ating trap. Kaya po nito unti-unti pinapagpag para yung mga nahuli po ay mapunta sa pinakabulsa ng ating trap. Yan na po yung pinakabulsa niya. Meron po yung tali sa pinakadulo para hindi po lumabas. At after that ay kakalasan na yung tali at isasakay sa bangka at ibubuhos po. Yan, mga lahat ng nahuli niyang mga crabs, hipon, isda, biya, at marami pang iba. Very effective po talaga yan. Grabe naman yan, no? Mga kasipit, grabe, isang trap lang, dami mo ng pang-ulam. Kaso, pang-benta po ito, mga kasipit. Kaya, kung bibili ka ng trap, I recommend this trap. Kasi, pang all around talaga, mga kasipit. Very, very effective. 100% guarantee. Hindi ka na mapapagod sa pagbabantay. From time to time, papandawin mo or kailangan mong i-check. Sa trap na to, isahang pandaw lang. Isahang paglalatag. Tapos after 12 hours o 10 hours, pwede mo na siyang pandawin. At ito na lahat ng mahuli niya. Depende kung saan mo ilalagay. Kung sa ilog, sa dagat, or sa palaisdaan. Depende pa rin po yan. Situational pa rin, mga kasip. Pero, napaka-epektibo po talaga, mga kasip. Kaya, ano pang hinihintay mo? Bumili ka na. Alright, papali na yung crabs. Alright. Kapang. Makas malaki. Ay ulam pa. Yan, ulam na biya. Take out ka pa. Alright, mga insan. Oh, hati naman yan. Mga banami yan, pipiliin, tapos lalagay sa tray. Jeez. Thank you, Lord. Basta may blessings, thank you, Lord. Marami o konti lang, thank you, Lord. Mga malilit na hipon, binabalik muna mga idol para meron pa yung balikan. Hindi naman po patay yan, mga idol. Nga banda pre? Idol. Alright. Oops. Tapang, mga idol. Naglalaban. Mataba po kasi kaya matapang. Biya biya pilit na limaw. Uling na gabon. Baliktad. Ay, pa namin yung mga idol, oh. Natalod pa. Terus pulo lang kanita. Pre ng alatili. Ano yung bomba? Yung sobra lang pa. Nah, pre.
Kadagol na lasa. Ito. Sakti ko lang mag-click. Kamay ni Kwakarisot po. Kwakambanan. Second chance na pa eh. Importante yung mabiya ka. Kamay tayo nakalang chance eh. Kambisya ka pa. Makikwa. Idol, maraming alimasag. Tug yung lata pare. Last na lara. Uy, sumalod pa. Dalawa po to mga idol oh. Awan tayo dito. Ayun na nga. Masyadong mahuli yan. Puro malilit lang. On this part mga kasipit ay malapit na po kaming matapos sa pagkapandaw natin ng lambat. At ayan, daming nahuling tilapia. Ayan. Walang kamatayang tilapia ni Idol. By the way, ayan pong mga tilapia na yan ay native po. Hindi po yung tilapia na usual na binibil natin sa market. Yan po ay singaw lang. Sumisingaw kusang lumilitaw sa palaisdaan. Tuwing tag-ulan, tag-araw, anytime any season. Wala akong pinipiling season yung mga tilapyang native. Diba, anytime pwede silang manganak at pwede silang lumitaw sa palaisdaan. At based on my own experience ay masarap din po itong ganitong uri ng tilapia. Basta hindi ka maselan or pishikan sa mga in terms of fish na kinakain natin. Ayan po, payat. Yung mga payat po at yung mga maliliit ay binabalik namin ulit sa palaisdaan para kapag sa next harvest ulit ay meron po kaming babalikan. At ang reason po kung bakit namin binabalik ang maliliit at mga payat na alimango dahil low quality po yan. Ibig sabihin, kahit na makarami ka at ibenta mo ay mababa lang yung presyo. For example, naka 10 kilo ka pero payat naman. So yung per kilo po niyan is around 300 pesos lang to 400 pesos. So kung maghihintay ka lang ng 1 to 2 weeks, tataba na po yan. The best option po is to maghintay na lang at ibalik na lang yung mga maliliit at hindi pa ready to harvest na mga crabs at pakainin mo na within 1 to 2 weeks. And then after that, you can try again to harvest, and then yung mga alimango na binalik natin ay medyo malaki na at sigurado na matataba na rin po yan. Kasi the best option is pinabalik muna natin. Ayan, ginabilap po tayo. Pumandaw po tayo ng alas 5 ng hapon. So far yung mga nahuhuli natin. Kapakita ko sa inyo mga sipit. So far so good. Ang laki na nahuli mga idol oh. Good morning, good morning. Ang laki. Balik ng tabon. Kadali ng malaki oh. Tapa sana. Sumabit. Itigan ko. Sinabitan ko. Maba na ni. Limasag, isang balde. All good. Ito yung crabs na pang ulam. Meron pa sa loob. Yan. Ito yung mga total na nahuhuli natin ng mga crabs. And papandawin pa po natin yan bukas. And hopefully mapuno natin yung isang tray by tomorrow. Maganda-ganda yung bentahan natin. And so far so good naman. Thank you Lord. Thank you Lord sa blessings. Sa mga sipit, isang magandang umaga po sa inyo lahat. At panibagong araw, panibagong video na naman. Pupunta po tayo sa palaisdaan. At ang gagawin po natin doon is check po natin yung pinato yung palaisdaan last Monday. At the same time is tayo or ipapakita ko sa inyo mga sipit kung paano manimot sa palaisdaan. Paninimot, kumbaga yung mga natirang isda
mga ipon, alimango, palaisdaan. Last Monday na nag-harvest sila is sisimutin na mga sipit. Merong mga uli doon. So ayun mga sipit, let's go! Samahan nyo ako mga sipit sa video natin na to kung paano manimot mga sipit. Ayan mga sipit, papunta po tayo sa palaisdaan ngayon. At i-check po natin kung kamusta na po yung palaisdaan namin as of the moment. Kasi last week nag-harvest po sila. At wala po ako noon, kaya wala tayong update kung ano yung condition ng palaisdaan natin. And papunta na po tayo sa palaisdaan kung saan po tayo maninimot mga sipit. At yan, ito yung palaisdaan na yan. Sa palaisdaan po namin, dyan po tayo maninimot mga sipit. At yan po yung itsura nya sa ngayon. Yan po, sina Boss Dan at sina Boss Johnny at si Boss Jose na makakasama po natin sa paninimot. Napakagaling po ng mga yan in terms of paninimot ng alimango, sugpo at mga isda. Basic na basic lang sa mga sipit. Pero kailangan mo nilang tapusin kanilang. By the way, shoutout nga pala kay Johnny Tolentino, parang Johnny, at kay Raymond Kabug. Yan, shoutout po sa inyong dalawa. At the same time, sa lahat ng mga kasipit natin dyan, shout out po sa inyong lahat. Nasaan man kayo, ano man yung ginagawa ninyo, always take care mga kasipit. And salamat po sa inyong suporta. Maraming salamat po. Dakala salamat po kayo nga yung support na bibiyo ka na ako. And I really appreciate that mga kasipit. And also advance Merry Christmas po sa inyong lahat. And Happy New Year na rin. Though hindi pa tapos yung Christmas, advance na rin natin. At yun, enjoy lang po natin yung Pasko kasama ang pamilya, kamag-anak, at marami pang iba. At syempre, most especially kasama ang Panginoon. Always acknowledge natin ang Panginoon sa ating buhay, dahil siya ang may control lahat ng ating buhay. Siya ay nagko-provide lahat-lahat, at lagi natin siyang kasama sa anumang sitwasyon sa ating buhay. Kaya always acknowledge Him, ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang kasipit. At syempre ngayong Pasko, yung tunay na diwa ng Pasko, ang Panginoong Jesus. So mga sipit, tapos na po silang magtambak at nililinis silang mga gamit nila pagtatambak. Kaya may mga kutsara at mga pala. At ready to go na po kami sa paninimot sa mga isda, sa mga alimango at sa mga ipon mga sipit. And Gina po, sina mga Boss Dan at si parang Johnny. And always ready sa pangangapang mga sipit. And watch and learn po natin kung paano. Yan po mga sipit, start na po kami sa paninimot ng mga alimango, ipon at tilapia, mga biya. Hopefully makarami po kami ng huli para marami pang ulam, pang benta, at meron na rin Pasko. Yan, si Boss Dan. Yan, marami ng biya si Boss Dan. Galing manimot tilapia. Ganyan po manimot mga sipit. Simot lahat ng isda. Gumagalaw. Nang pwede kukunin na dito. Yun, hindi na shot. Tapon lang. Gumagalaw. Kakam niya itakap na yan. Magyap lang eh. Jangan lu tolak kok tukang malasi.
Kung yung mga nahuli nila. Yan. Dito mo pa ba? Professional talaga si Boss Dan. Nagaling sa pangangapa. Lagi yan. Ito na sa batang yung mag- Kapan? Pag wala yung nakarang japo. Yan mga sipit, ganyan po manimot ng mga isda. Mga limango sa palaisdaan. Ito na yung mga nahuli nila. Sandali pa lang silang nangangapa. Nahuli na ng alimango. Yan po, nakakuha po ng malaking alimango si Boss Johnny. Galing talaga. Pangawin ko na para mabenta ng 1,000. Mabenta ng 1,000. Tago na natin sa boss, baka kunin pa. Sige, Sam. Christmas bonus. Mas bonus. Yan na Happy New Year. Yan, mamamatay na yan. Lalasunin na ni boss. Dandan. Ulam. Ano rin yung wala dito? Ano Pinoy dyan? Ha? Ano rin Pinoy? Diyan ko. Jaki kira doon na niya yung pamalo mo. Rara no? Wow. Ano na Pinoy pala oh. Pinoy lang. Nakalabyarin, malatila mo na eh. Malatila na yun. Baba namin yun. Cukup. Pulungan ini kan dia pun jual. Bisa ya. Malam ini pas benar. Baik nama ini. Kita yang nama kain rogi mana macam. Enggak kuat kela alam tu. Masak lah. Dalam timar yang malam. Balik kaya luluwal lang. Tawang ba namin linol niya? Latime. Ang gulot. Ano magsalita ka sala?
po ito, amo. Matulong ka pa lang ito. Ano po ito, mga konsuelo. Ang manalo. Tulog ka pa. Nilusog po, ayun, nilusog po yung flight na namin. Ay, hirap ipawal ah. Wala kaming ginawa, kinapos yung Lapos yung bantay ah. Ika pa lang may tumatry Japo. Yan na, ore, biyak boss dan, pangarap Japo. ba? Yan na, Panyalak. Ako panyalak. Tumatala rin po. Kulang yung sodium. Hindi, mabigla na, magsakit naman. Kailangan gato, wala nga siya. Buwa mo naman. Bigla lang, magsakit naman. Ito yung pastor na ito. Kaya nga kalda, malaki lang. Ano mo, Jordan? Boss Dan, marami nang nauli. Ito ang pinakamatinding nangangapa dito sa mga lauli. Panyalak niya dyan eh. Nakulata rin dyan. Panyalak. George. Ano kaya sa panyalak? Trigan. Yan po mga kapa sipit. If you want to learn how to kapa-kapa, just go here and Boss Dan will teach you how. We are now at Malaulise po, Pampanga, Philippines. We're in. Laterisyon. Yan, dami pong isda. There's a lot of fish. Oh! Good! Good! Medyo! Oh! Yan. Dami oh. Sipit, bawing boy. Ilog lang kayo, lupot eh oh. Muy lupot. Para naman. Kaya. Oo, gan. Kaya ka babo, apanyalo. Agad lang yan ang babo. Palagi lang ang babo yan. Tipin lang yan eh. Isang tray sila ng isda. 20 kilo. Si Jaco. Lahat-lahat na kasama. Yan eh. Talaga pa rin dyan oh. Ito na po kami ng Christmas bonus. Mga libreng isda. Pang native, grabe mo rin. Ito lapit na eh. Alin, nung matirang bigla, magkain eh, magbaksak lang. Samahin na lang yung baksak kanya po. Salok. Jalan rin,
tilapia. So ayun po mga sipit, doon po natatapos ang ating video ngayon. Mga pasapalaisdaan gamit ang aming mga kamay. So without further ado mga sipit, banatan na natin agad to. At ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung proseso, kung paano namin ito ginagawa. Dito lang yan sa aming lugar, which is Masantol, Pampanga, one of the seafoods capital of the Philippines. Before we proceed and discuss more, ito nga po pala yung makina o yung bangka na ginagamit namin sa pagkapatayo ng palaisdaan dito sa aming lugar. We called it bomba. Fast forward na tayo mga sibit. Ito na yung actual na proseso sa pandadakma ng mga isda na malilikot. Yan, gumagalaw-galaw pa. Yan, no? Grabe naman yan mga kasipit. Yan, no? Kailangan po sa pangangapa ng mga seafoods, mga isda sa palaisdaan, dapat ay mabilis ang iyong reaction time. At the same time, mabilis din ang iyong kamay. Kasi kung mabagal yung kamay mo, definitely meron kang makukuha kaso kaunti lang. Pero unlike kapag mabilis yung kamay mo, mas marami kang makukuha kasi gumagalaw po. At the same time, madudulas po yung mga seafoods natin dito kasi balot po sila ng lupa, tsaka naka-expose din sa tubig, kaya madulas po talaga yan. Gumagalaw-galaw pa yan mga idol kasi buhay pa po, fresh na fresh from the pan. Yan po, nilalagay po nila sa mga tabungaw, sa lambat at sa mga sako for a while. At ayan, dami rin mga ibon dito mga sipit coming from Bataan if I'm not mistaken. Ayun po, sa kabilang banda naman, mga hipon, yung mga nahuhuli nila. Ayan po si Direct Bobot. O si Bobot, nanghuhuli ng hipo, banami. Dinadampo na lang po sa gilid dahil sumadsad na sa pangpang. Mga banami po kasi mahina po yung buhay niyan. Unlike sa sugpo, makakasurvive siya sa kahit na malabo yung tubig sa palaisdaan. Pero yung banami, kapag nalabuan na ng ganyan yung kulay black na or brown, ay sigurado magigilid na lang yan. Easy to get na lang. By the way, just to set the proper expectation mga sipit, pinatayo po ang palaisdaan na to ng more than 12 to 14 hours kasi kahapon pa po ito pinapatuyo ng hapon. I'm not mistaken, around alas 2 or alas 3 po yata. Nag-umpisa na po sila na mag-drain ng palaisdaan. Medyo matagal-tagal kasi malaki po yung palaisdaan na to. More than mga 4.5 hectares total na sukat ng palaisdaan na to. Kaya matagal-tagal po yung proseso sa pagpatuyo. At ayan naman po yung mga tinatawag nilang manguryente. Meron silang dalang kuryente. At syempre para magkakuryente may baterya po yun. Kaya tinawag silang manguryente. Meron din silang dalang lambat. Personal po yan. At diretso na agad yung mga nahuli nila. Transfer na po agad sa kanilang mga lambat para less hassle at mas mabilis yung proseso sa pangangapa sa palaisdaan. At ayan na,
yung mga nakasako, yan po yung mga nahuli na mga kalakal at ilalagay na po yan maya-maya sa bangka. At ayun naman po yung tabungaw, nililikas na po yan mga kasipit, dadalhin na po sa bangka para malagyan po ng yelo maya-maya dahil ayaw po nating masira yung quality at quantity ng ating mga kalakal, para kaya ahead of time meron po mga nang hahakot para dalhin po sa kubo, at after dalhin sa kubo pipiliin, separate yung sugpo, separate yung isda, separate yung alimango. After that lalagyan ng yelo para ma-preserve, at after nun dadalhin na po yan sa market, at yung start po ng benta sa market ay alas 5 ng hapon, to be specific, if I'm not mistaken mga kasipit. Ayan, dami na lang nakuha. Oh, grabe naman yan mga insan, sobra na yan, sobra na nila galing mga insan talaga. Ayan, nililikas na yung galing sa lambat para mapuno at mabanlawan nila maya maya. Ayan, shout out sa lahat ng mga nangangapa sa palaisdaan. Ayan. And if you have any questions about sa process ng pangangapa namin dito, mga kasipit, please comment down below so that I can provide answers to your questions or to your queries. Thank you so much. Additional po sa mga nahuli nila, yan oh, grabe, puno yung lalagyan, halos umapaw na, grabe naman yan. At after that, diretso na po yan doon, dadalhin nila at babanlawin maya maya. Makikita po natin yan mga kasipit. So this kind of job is not easy. Ayan po yung sinasabi ko kanina, yan oh, after dalhin sa kabilang palaisdaan, babanlawin para malinis at magandang piliin maya-maya, kasi ibubuhos pa po yan sa pamilihan mamaya, at tapos si-separate na po agad doon. Separate yung alimasag, separate yung isda, separate yung sugpo at saka ipon, para pagka nagbenta na po sila dara-diretso na, less hassle kumbaga. Ayan, isasakay na sa bangka maya-maya lang mga sipit. Grabe, isang cooler agad, isang hakot. Yan na mga idol, yung sinasabi ko kanina na po yung mga biya, alimasag yan, no? As you can see, separated na yung mga lalagyan nila para hindi na mahirap at hindi magsama-sama, kasi iba po yung presyo niyan, saka iba yung lalagyan, kaya sineseparate na po agad namin dito para less hassle din pagdating ng market. Nilalagyan ng yelo, preserve, at hindi siya masira, kasi mamaya pa po ibebenta yan mga kasipit. Naman si Direct Bobot, andyan na naman, no? Direct Bobot always present. Yung mga alimasag, grabe, gumagalaw-galaw pa. Yan po mga kasipit, babanlawin na sa ilog yung mga alimasag, sagsag. Then after that, lalagay ulit yan sa cooler. Grabe, daming maliliit na crabs, oh. Yung mga maliliit na crabs na yan, babalik po yan sa palaisdaan para lumaki po sila at ma-harvest din after 1 to 2 months. Ayan, maliliit pa lang, tinatawag namin yung singgelan pa lang yan mga idol. Kailangan pa nilang magpalaki, magpataba para kumita po yung may-ari ng palaisdaan. By the way, hindi nga po pala nanganak yung mga crabs, mga sugpo dito sa aming lure, kasi hindi po ito yung kanilang habitat at hindi po sila accurate dito para magparami. Pero kung nakakapagparami lang, grabe, sobrang goods na goods po yan sa fight namin. Pero hala, hindi sila nakakapagparami. Ayan, grabe, magalaw-galaw po sa mga gusto pong bumili. PM is the key. And once again mga CP, thank you so much for watching, and if you have more questions about this video, please comment down below. Thank you so much, and bye bye for now. Bye bye.